What is up you guys? Dr. Momentum here, and right now meron na naman tayong panibagong video, at sa video na to tingnan natin kung ano ang ginagawa ng merkado ba ngayon. Okay, sasagutin natin, Doc, momentum na ba sa BTC? Okay, so check natin ano. So matagal-tagal tayo hindi nakagawa ng video, actually 4 days lang. Pero tingnan natin kung ano yung ginagawa muna ng ating mother coin na si BTC. So resistance natin is 109k. Pwede nyo nang i-round up yan to 110. Sabihin na natin 110 ano. So lagay natin dito para eksakto ang labas. Yan, 110. And right now, ano ang ginagawa ni BTC? Right now, above siya ng ating 9MA. And by the way, sa mga bago, meron tayong 3 MA na ginagamit always. And that is to indicate the momentum of the price. Okay, kapag above yung price ng 3 MA, ibig sabihin yan, nasa momentum stage tayo. Idagdag mo pa yung RSI natin na pag above oversold level, nasa momentum stage ka na. Okay, so tingnan nyo na lang mabuti. 73 ang RSI natin, and right now kaka-break lang ng mini consolidation. As I've said last video natin, no, sabi natin magbe-break yan dyan. Hover ka lang dyan at magbe-break yan dyan pagka nakapagpahinga ka na. At yun yung ginagawa ngayon ni BTC. Okay, so breakout, and then ngayon consolidation na naman. Itatry i-testing itong body resistance na 106k level. Paano naging body resistance yan, Doc? This one, and that's it. So dalawang beses tinap yan. So for us, that will be a strong body resistance, at yung last line of resistance natin is 110,000. Ang cautious lang tayo dito is pag nagkaroon ng RSI divergence. Okay, ano yung RSI divergence? Pag itong RSI nito, tapos nag-create ito ng high, pero yung RSI mo hindi magkikreate ng new high. Which in this case, hindi mangyayari. Why? Because the RSI of this, nag-diverge na. Okay, so nagkaroon ng divergence dyan. At nung nagkaroon ng divergence sa RSI, kita nyo nangyari sa price, nag-dip. Okay, meron ng resting period. Ngayon, magte-test na naman, at ngayon, tama na yung RSI sa presyo. Paakyat yung presyo, paakyat din yung RSI natin. Doc, saan papunta ang BTC? Mamaya malalaman natin yan. Pero check muna natin kung ano na ba yung lagay ng mga altcoins natin at meme coins natin na kaakibat nitong BTC. Meron bang galaw? Check natin. By the way guys, kung wala pa kayong MEXC, nandyan yung link natin below. If you think this video is helpful, mag-register kayo sa link natin, kasi pag nag-register kayo, meron po akong makukuhang commission dyan. Okay? So, pag meron po ako nakuhang commission dyan, syempre meron tayong pangkape. At pag may pangkape tayo, mas gaganahan pa tayong magturo sa inyo. Pero hindi po yan sa pilitan, hindi naman po ako namimilit. Pag gusto nyo lang po akong tulungan, o gusto nyo lang makatulong sa Dr. Momentum page, feel free to register on my link. Okay, dahil meron tayong pag-giveaway, meron tayong premium courses na i-release, at yung makakatanggap ng mga premium courses, yun lang pong nakaregister sa ating link. Okay, po-provide ko yung link within the description or comment section. Register kung labag sa kalooban mo, o register kung hindi labag sa kalooban mo. Okay? So maraming salamat. Punta muna tayo sa mga coins. Check natin to, si RAI USDT. So ako, pass ako dito. Why? Mas may magaganda pa dyan. Okay? So check natin. Gusto ko kayo i-walk through sa kung paano ko mag-chart. Okay? Kung paano tayo mag-chart. So ito si BF token. Punta tayo sa M15. Tingnan natin. So guys, pag nag-charting kayo, ang normal na charting is daily time frame, no? So pag nag-chart ako, tinitingnan ko muna yung daily.
And of course, the volume into, teka lang move lang natin to. And of course, the volume and the RSI. So far, wala pang RSI yan kasi hindi pa nakaka 7 days. So, titingin tayo sa M15. So, tingnan natin sa M15 kasi mas clear yung chart sa M15. So, gawan natin to ng plano. Meron tayong resistance dito na break. Meron tayong resistance dito. Hindi pa nababreak. And right now, it's forming a type 2 box. Okay, sa mga hindi nakakaalam ng type 2 box, yan po yung ginagamit natin sa ating momentum course. Okay, so alam na ng mga student natin yan. And then basically we are waiting for a breakout here para magkaroon tayo ng entry point. Pwede rin naman dito if talagang malakas yan. Okay, pero right now nagko-consolidate, so check natin kung ano ang gagawin yan for the next candles. Pero for sure meron pang mas magaganda dito, yung mga talagang nag-establish na ng trend, ano. So ano to, so bakit napunta yung volume natin dito? So existing pay below, yan. So ito si Vista, as we can see we have a breakout here. Pero right now, nauntog siya sa ating consolidation area. At meron din ditong hindi maluwag na consolidation area. So, yan yung mga tinitingnan nating resistance. Pero, ako for me, hindi ko iti-trade to. Why? Because sa higher time frame, meron tayong mga tinitingnan na resistance area. Gusto ko pagka tumingin ako, yung medyo maluwag yung maluwag yung aakyatan ng presyo para hindi ganong nauuntog. Okay? So mamaya tingnan natin kung meron tayong example na nakita. So kung mapapansin nyo, halos same lang yung mga nangyayari. Bakit? Kasi nagre-recover si BTC ngayon, nagre-recover din yung ating mga coins. So same lang yung mga nangyayari. So ito, one tip. Ito si Pi, no? Medyo nagre-recover. Ito, katulad ito ni Pi. I like this. Why? Because walang consolidation eh. Sunod-sunod yung bagsak. So pagka sunod-sunod yung bagsak, ang market psychology niyan is walang ganong trap na buyers and sellers. So in essence, ang mangyayari dyan, pag nag-breakout dyan, mas malayang makaka-move yung presyo. Kaya tingnan nyo, nung nag-breakout si Pi, ang bilis. And kung mapapansin nyo yan, pag tumingin tayo sa M15, 9MA trail siya. Bakit kamo? Kasi nga, konti lang yung trap buyers and sellers sa daily. Kaya, pag tinignan mo sa M15 o sa lower time frame, mas mabilis siyang gumagalaw. Okay, so gawa natin ng plano to, breakout. Nagkaroon ng nagkaroon ng retracement, and then nagkaroon ng retracement, punta tayo sa M5. So check natin nung nagkaroon ng retracement dyan, ano yung ginagawa. Retracement, retrace. Ito yung tinatawag na ABC pattern, A, B, and then C. Yan, sa mga nag-Elliott wave, and then breakout here. Actually, this is a valid entry, and then ride mo na lang pag nag-break yung MAs sa H1, H4. So kung papansin nyo, intact pa rin naman. So congrats sa mga nakakuha kay Pi. So ganun lang tayo mag-trade. Hindi ko lang masyadong ini-in-depth kasi yung in-depth explanation natin nasa ating Discord Premium, pero basically yun na yung 90%. Binibigay ko na yung 90% kung paano tayo tumingin. Sobrang simple lang. Pag nakuha nyo, na-master nyo yung volume, na-master nyo yung RSI, na-master nyo yung price action, na-master nyo yung psychology, ayun, okay na. Meron na kayong system at time will tell na lang kung kailan kayo magiging magaling dun sa sistema na yun. Kasi hindi naman sa lahat ng
market sentiment, gumagana yung system. Okay? So, seasonal din yan. Parang negosyo na, kunyari, meron kayong car wash business. Malakas yung car wash sa summer, pero pag tag-ulan, mahina na. Ganun din yung sistema natin sa pagnanegosyo gamit yung trading. So ngayon, malakas yung market, di malakas din yung momentum. Pag humina yung momentum na market, di mahina din yung momentum, mahina din yung pasok ng pera. Pero kung magaling kang risk manager, maiwasan mo yung mga mahihinang season. Okay? So, ganun lang siya nag-work. Parang negosyo lang. Okay? So, right now, we're waiting for a break here. Pero, cautious ako dito. Why? Because meron tayong nakikitang divergence. So, kita nyo kung paano ako mag-chart. So, simple lang, pero may mga parameters lang tayong tinitingnan kung papasukan ba natin yung breakout o hindi. Okay, so ayan. Medyo busy tayo kaya hindi natin na-trade yung ibang mga coins na umaakyat dahil nagte-trade tayo ng index. So sa US market tayo ngayon, pero babalik naman tayo sa pagte-trade ng crypto pag nag-recover na yung mga coins na tinitingnan natin. Pero right now, ang ganda kasi ng ginagawa ng US market, UK, all-time high, and then JPY, nagka-trade din tayo. So, ang dami natin tinitrade kaya hindi ako nakakapag-trade dito sa crypto. Pero hindi ibig sabihin na pangit yung crypto. Okay? So, preference lang, by preference. And sabi ko nga, seasonal yung momentum sa crypto. Pagka nawala yung momentum sa crypto, lumilipat tayo ng ibang market. Pagka bumalik yung momentum sa crypto, babalik tayo sa crypto. So, ganun lang guys. Ganun lang yung galawan ng isang business owner na nagtitrade. Okay? So, sana meron kayong natutunan, no, sa mga insights natin. Ito si Flock, medyo maganda rin, ano? Maganda rin to si Flock. Resistance dito. So, it's a big range trade. So, sa range trade guys, iba din yung galawan. Kasi basically, itong range na yan, ilang percent yan? 300% range. So, basically, iba din yung galawan dito. Kasi, pag bumili ka dito sa mga range trade na to, halimbawa dito ka bumili. Sa range trade kasi may mga box dyan na pwede mong bilhan. Pero dapat, ang mindsetting dito iba din. Versus dun sa breakaway na uptrend. Bakit kamo? Kasi maraming mga resistance dito na babanggaan yung presyo. Kaya dapat pagbili mo, quick lang. Halimbawa, dito ka nakabili sa mga mini consolidation na yan. Kung mapapansin nyo, may mga box dyan, ano? So, pagka bumaba tayo sa lower time frame, meron niyang mga divergence na pwede nyong bilhan. Say for example here, bigyan ko kayo ng example here. Say for example, this one. Okay, bababa tayo sa lower time frame, M15. Nasaan yun? So, ito yung sinasabi kong mga pwede natin bilan na divergence. Mapapansin nyo ito, nag-create to ng low. So, nandito na tayo, no? Nag-create to ng low. Yan, nag-create ng low, di ba? Pero, yung RSI mo, teka, i-move natin to. So, nag-create to ng low dyan. Pero yung RSI mo, nagpo-form na ng lower high. Okay, so baliktad na siya. Pwede tayong bumili dito. Actually, kung gagawin mo pang mas maliit na time frame, magiging ano ka pa, meticulous. This one, lower low, but the RSI is okay, kita nyo, lower high, so, or higher low pala, makikita nyo dito. So
Pwede tayong bumili dito, and ano tong setup na to? Double bottom, di ba? Double bottom. Then boom, right mo na lang kung saan ka pwede makapagbenta, and then dito na siya. So actually dito yan, pinaka low, and then ito na yung price nyo ngayon. So ayan lang, ano, so yun lang. So maganda yung market ngayon, madaming movers. Ang question natin would be, Doc, momentum season na ba? Okay? Doc, momentum season na ba kay BTC? Is it already a momentum season for BTC? Bibigay ko yung answer. I-comment nyo lang below, MEXC. Okay? Pag kinoment nyo below MEXC, I will PM you the answer kung momentum season na ba at maganda na ba mag-invest kay BTC. Okay, so maraming salamat guys. Salamat sa sumusuporta sa atin. Happy Mother's Day sa mga magulang natin at sa mga asawa natin at sa mga nanay natin, ano? Happy Mother's Day sa inyo lahat. Sa lahat ng Wonder Woman ng ating tahanan. Yun lang, maraming salamat. Dr. Momentum out.